So, magandang araw sa inyong lahat. For this video, we will be discussing the chapter 2 with the title, The Computer. I am Marlon Catanduanes, so stay tuned lamang tayo sa mga topics na tatakal natin today. So, we have here the introduction. So, ang pinaka-topic talaga natin is all about the input and output na mga devices na kung saan tayo ay familiar na actually karamihan sa atin. Pero isa-isahin natin yan mula doon sa input papunta ron sa output. So ito yung topics natin to be discussed. So we have the text entry, positioning, pointing, and drawing, cursor keys, discrete positioning, display devices, devices for virtual reality and 3D interaction, physical controls, sensors and special devices, printing and scanning, memory, and processing and networks. So, unahin natin dito sa alphanumeric keyboard. So, actually, meron to yung dalawang klase ng keyboard before. So, we had the Dvorak and QWERTY. Kung i-compare mo yan sa dalawa, ano ba ang mas maganda? In terms of fast na pagka-type, mas maganda na gamitin natin yung Dvorak. Pero if you want comfort, at the same time speed, then also, we have the QWERTY. Actually, ito yung madalas, actually worldwide, ito na yung ginagamit natin ngayon na standard keyboard. Pero if you want the Dvorak, pwede mo rin siyang itry pero maninibago ka kasi nga nowadays we are using the QWERTY keyboard sa karamihan. Next natin is the chord keyboard. So, sample natin, no? Konti pa lang ang nakakaalam nito. Panoorin natin. Alright. So, as you can see in the video, gumagamit siya ng chord keyboards. So, ito ay ginagamitan niya ng mga daliri pa din still, pero kung bibilangan mo yung pindutan, limited na siya. It takes time na ma-practice ito para maging ganun kakabilis, no, sa pagpindot. So, next tayo. We have the phone pad and P9 entry. So, karamihan sa atin dito ay nakaabot na ng mga panahon na to, no? So, panoorin natin to para sa mga kabataang hindi pa inabot to. Okay. So, ano ba? EB na ba tayo? No? Eyeball na, no? Ayun yung mga Jeju days natin, no? Mga panahong yan. So, next tayo. We have the handwriting recognition. So, ito na yung makabagong panahon ngayon. Nakikita mo yun sa mga social na tablets, even mobile phones. Meron yan. Panoorin natin. Diba? Ang galing, no? Alright. So, with that video, makikita ninyo na talagang sinusulat niya gamit ang isang pen and then S Pen kung tawagin yan for this brand. So, kaya niya i-convert your handwriting text to talagang digital text talaga. Pero minsan may limitation yan na namamali na interpret yung machine na halimbawa letter A nagiging number 9. Pero sa ngayon, nag-improve naman na siya. Next naman is mouse. So, I'm holding actually a wireless mouse. Pero, marami na tong version, alam nyo ba? Pero, panoorin natin to. Alam nyo ba ang kauna-unahang mouse ay
na-ibento noong pang 1964. Panoorin natin. As you know, back in 1964, Doug and Gilbert invented the first ever computer mouse. Back then, it was made out of wood. It was rectangular and featured a little button on the top right. Okay. So, grabe, no? Gawa siya sa kahoy. Pero nowadays, yung mga mouse natin is made up of plastic, karamihan. And then, next tayo. As you know, We have the touchpad. So, with the touchpad, ito makikita ninyo medyo makaluma pa yung design niya. Talagang nakaimbos pa yung left at saka right na mouse button niya. And then yung pinaka-touchpad, ayan. So, sa ngayon, hindi na masyadong nakaimbos to. Actually, hindi na nga talaga hinahati ito eh. So, pero ganyan pa rin yung function niya still nowadays. And then we have here the thumb wheel. Konti lamang ang gumagamit ito. Usually kasi talaga ang gamit natin ay yung regular mouse. So, with the thumb wheel, so, panoorin natin kung paano siya gumagana. So, for the past day, I tried gaming on an ergonomic trackball mouse to see if it could make me a better aimer because, yes, I am that desperate. For those wondering, a trackball mouse uses a ball instead of hand movement to control your cursor, and this puts much less strain on your wrist and arm. Unfortunately, it also means that the mouse stays stationary the whole time you're using it, and that took a lot of getting used to. No more quick wrist flicks for me. Headshots are now controlled by my thumb. Another huge learning hurdle I had to get over was ergonomic mice like this one are tilted, so the placement of the buttons are ever so slightly off center, and that makes right and left clicking very confusing. Hopping on Valorant, I had to adjust the DPI settings at first, or actually just the sensitivity because it's a ball. But after some practice, I actually wasn't that terrible. Still, this wacky mouse couldn't make me a better gamer, and my aim was still terrible, but hey, it was still a cool experiment. Okay, so, kaya nga siya talaga thumb wheel kasi you will use your thumb para talagang manavigate mo. Kumbaga ito, gumagamit tayo ng laser, pero sa kanya kasi talagang literal na yung bilog, yun yung iikot mo gamit ang iyong thumb. So, it needs a lot of adjustment kasi all the time we're using our wrist para ma-move yung pinaka mouse natin or cursor. And then, next tayo. So, Sunod tayo, para naman to sa, again, positioning and pointing na tayo and drawing na tayo na part ng ating discussion. So, we have here the touch screen. So, most of our devices ngayon ay gumagamit na ng ganitong technology. Pero alam nyo ba before, para ma-touch mo ang isang touch screen, tawag pag sa kanya resistive, na pindot kailangan mo talagang diinan, pero nowadays, mas madali na. Talagang touch na lang para mapindot mo. Unlike before na kinakailangan pa na idiin mo kasi nga resistive siya. And then, digitizing tablet. So, marami ng versions nito, pero ito yung isa sa mga bago. So, most na gumagamit ito yung mga artists kasi mas madali mag-draw gamit ang digital pen or digital tablet. iGaze naman, so ito actually mapapanood mo ito sa mga sci-fi films, pero pag bibili ka ng device ito, sobrang mahal niya. Pero the best tong gamitin sa ngayon sa mga katulad ng applications na to. Panoorin natin. Okay, so yung gumagamit niyan in this video ay isang PWD. So sa tulong ng technology na to, na-navigate na yung computer using the eyes. And then display devices na po tayo. Kauna-unahang monitor before ay CRT. And aaminin ko, inabot ko yan. So CRT means cathode ray tube. And then, may pagka-bulky yan kung tingnan. Ayan, kita nyo naman, mataba yan. And then, sa color naman, may limitation siya. In terms of the color reproduction, hindi katulad ngayon na talagang true to life na halos yung color. And then, lumabas na tayo doon sa LCD, liquid crystal display, na kung saan mas manipis na siya, mas matipid sa kuryente. At the same time, yung color niya, mas maganda yung kanyang range
or color gamut na tinatawag. Next natin, we have here the plasma. So actually, maganda rin naman ang color ng plasma, pero in terms of energy consumption, mas magastos to kumpara sa LCD, CRT, at kumpara din sa LED, no? Mas matipid actually today is the LED. So, mangyari dyan, dito sa ating plasma, may disadvantage din to. Nagkakosta ng burn-in katagalan. Kung meron kang mga display na stagnant sa screen tulad nito, it can cause burn. So, after mo maglipat ng image, andun pa rin yung after image ang kung tawagin o burn. Next naman is devices for virtual reality and 3D interaction. So, we have here the 3D screen and VR. Okay. Actually, this 3D screen ay, kita nyo naman, nasa tutok talaga ng araw, no? And then, you don't need 3D glasses para ma-appreciate mo yung ganyang effect. Alam nyo ba, way back 2014, may mga television na ginagamitan ng 3D glasses para makita mong 3D siya. So, dito, gamit yung 3D screen, mas mai-immerse ka doon sa action. Next naman natin, we have here the VR o VR virtual reality. Tulad nito, na nakasuot siya ng VR headset para ma-immerse ka doon sa world, doon sa pinapakita sa screen using your VR headset. So, tila ka mahihiwalay doon sa reality ng mundo because of this device. Mai-immerse ka ng gusto. And then, next natin, we have here the printing and scanning. Actually, ang dami ngayong nagsilabasa ng mga printers. Pero isa dyan ay ang dot matrix tulad nito. Nakikita nyo rito. Lumabas yung inkjet, laser printers. Kaya kukumpara mo yung inkjet versus laser printer, mas maganda yung laser printer. Yun nga lang, may kamahalan yung ano niya, yung mismong nilalagay na pang tool para makapag-imprenta siya, mas mahal yun. No? Kumbaga sa iba, ink, sa kanya naman, tila, pag tinaktak mo, tila may powder yun eh. Yung special na tube na yun pag nilagay mo. And then, kung ikukumpara mo in terms of picture quality, mas maganda talaga yung mga laser printers. Maraming klase ng mga printer na lumabas sa ngayon. And then, yung iba naman, we have the scanners. So, sa scanner naman, ang iba dyan, kayang gawin yung OCR kung tawagin na kung saan yung kanya na-scan ng mga text, kaya niyang gawin into text file, di ba? Ang galing. Nilapag mo lang, tapos magiging yung tinatong mo ng mga sulat, magiging digital. Di ba? Ang ganda nun, no? Pero ngayon naman, meron nang tumatalo dyan. Ngayon, mga phones kaya na mag-convert ng image to text. Pero still, may gumagamit pa rin ito nowadays. And then, let's go here naman sa memory. For the memory, meron tayong tinatawag na RAM and short-term memory. So, dito sa RAM, random access memory yan. Ginagamit yan ng ating computer para maging smooth yung operation niya, no? Instead na, halimbawa, wala kang masyadong RAM, no? Sa iyong laptop, medyo magiging mabagal siya na mag-open ng mga files. So, kinagandahan dito sa random access memory, it store some data para pagka kinlik mo yung isang operation, automatic, mas mabilis siya na siyang maglo-load. And then, for the memory, andyan yung ating disk and long-term memory, or LTM. So, ano ba yan? So, it relies on disk, including magnetic floppy disk. Kung naalala niyo pa, yung maliit na diskette, no? Tsaka yung CD, ayan, CD-ROM or DVD. Diba? Madalas tayo mag-forward, di ba? Pero, ikukumpara mo yung speed niyan, mabagal ito. At saka, ngayon yung floppy disk, ano na yan, pag nakita yun ng pamangkin ko, sabi niya, Tito, nag-print ka pala ng 3D print ka ng save button, nung makita niya. Kala niya, ano yun, na 3D print, di niya alam yung save button is talagang isang floppy disk. And then, understanding naman tayo ng speed and capacity. So, yung RAM is limited capacity para yan sa multitasking. And then,
Doon naman, versus the hard disk naman, doon ka naman talaga naglalagay ng mga files. Okay, again, yung RAM ay para yun sa multitasking. And then, yung hard disk naman is doon ka nag-store ng mga files mo. And we have the compressions, standard format, and standards. Ayan. We have here the Unicode. At marami pang iba yan. Methods of access. So, standard databases involves key fields with associated indices. Next tayo. Processing and networks. So, we have here 3 para sa ating processing and networks. Number 1 is the effect of finite processor speed. So, the more na mas mataas yung iyong processor na nasa iyong device, mas mabilis na mag-load ang sistema mo or yung pinaka system process mo or system response. Kapag ka kasi mabagal, more likely you're using old na version pa ng mga processor. And then, limited on interactive performance. So, isa sa mga pumipigil niyan kapag low-end yung device mo is number 1 is the storage channel limitation, unpredicted graphic operation times, and consideration of network capacity. And pangatlo, we have here the network computing. Kapag ka masyadong malayo, nagkakaroon ng delay dahil sa large distance kung tawagin. So, isa yan sa mga nakaka-apekto. So, that will be the end ng ating chapter 2. So, if you have questions, let me know. Thank you.